ang broker, ginagamit natin siya para makapag-participate tayo sa trading. Parang siya yung middleman. Okay? 'Di ba? Ito yung financial markets, and then ito tayo, and then si broker. Okay? Siya yung kailangan natin para magkaroon tayo ng access sa financial markets. So from that, dun tayo makakapag-trade. Ganun lang siya. So later, gawa ka ng broker mo. Tapos ang gagawin natin, magre-request ka ng login ID mo and password. So yung login ID and password mo, ilalagay mo yun sa MT4. So ito, iano ko sa'yo. Meron ako dito ginawang demo para sa inyo. Ganito siya, okay? Kita mo yung screen ko? Yes, coach. Anong gamit mo? Cellphone or iPhone ba? Apple ba? Or ano? Android cellphone po. Android? Okay. So, ganito siya. Di ba sa cellphone mo, makikita mo dyan MT4. So, once na nakagawa ka na ng broker later, so once na nag-request ka na nag-login ID mo and password, so dito mo lang siya ilalagay. Okay? So, pupunta ka dito sa login, hanapin mo to sa MT4 mo, login to an existing account. So, click mo yan. Okay? And then yung servers natin, di ba? So, i-Gmail naman sa'yo yun eh. So, makikita mo kung ano yung ibinigay sa'yo na server. So, kung demo, usually, ito siya, Fusion Markets demo. And then, pag live naman, so may nakalagay naman dyan kung live 1, live 2, live 3. Okay? And then, i-click natin yon. Di ba? Like, for example, nag-open ka ng demo account sa broker. So, ang magiging mangyayari, ilalagay mo lang dito yung login mo. Example, nag-fund ka ng 100 USD. So, nasa broker mo. So, ngayon, pag nilagin mo yung dito, yung login ID mo, okay, yung login mo and password mo, automatic, magre-reflect na yan dito sa MT4 mo. Okay? Makikita mo na yung balance mo once na nakalagin ka na. So, ganito na yung magiging itsura. Like example, itong demo number 6. Diba? So, nakalagin na siya. That's why, ang nilagay ko dyan na fund is 1,000 USD. So, makikita mo dito siya yung balance. Diba? So, 864 na lang siya. Okay? Kasi pinang-demo ko to. So, ganun siya. Nakuha mo? Kung paano, di ba? Madali lang. And then, once na mag-trade ka na, so, eto siya, di ba, sa MT4. So, dito sa MT4, makikita mo dito tayo naglalagay ng trades natin. Di ba? Yung inanalyze natin sa trading view, di ba? So, dito natin siya nilalagay. So, etong MT4 MetaTrader 4, ginagamit lang natin to para makapag-enter ng trade. Okay? Ng stop loss and take profit. Di ba? So, hindi natin to ginagamit, basihan, para mag-decide, 'di ba? Kung magko-close na ba tayo ng trade or what. So lagi tayong titingin sa trading view. So lagi natin i-respect yung analyzation natin sa market. Okay? Hindi dito sa MT4 na to kasi hindi naman tayo dito nag-analyze, 'di ba? So dito naglalagay lang tayo ng trade. So later on ipapakita ko sa iyo kung paano. So trade lang tayo ngayon. Okay? Kamusta yung Kamusta? Ako, I suggest, okay, take advantage. Okay? Yung mga video na sinend ko, kung kaya nyo panoorin ng 5, 10 beses, di ba, ulit-ulitin nyo yung mga video, napaka-importante nun. Okay? Kasi ang mahalaga is mapasok sa mindset nyo. Di ba? Sa mind nyo, yung aral. Di ba? Sa mind nyo, sa heart nyo, and then soon, 'di ba, magiging behavior mo na, 'di ba, yung mga napag-aralan natin. Meaning behavior, doon na nanggagaling yung beliefs mo, 'di ba? That's why yun yung act mo, 'di ba? Act of pag nagte-trade ka. Do you get me? Yes, coach. Kaya mahalaga ulit-ulitin niyo lang yun, guys, okay? Eto, meron ka na nito? Meron po. Meron na, Okay. Apo. So, 'di ba, yan SL hit tayo diyan. So, kumbaga dito ikaw, good news kasi 'di ba baguhan ka pa lang sa trading. So wala pang 'di ba wala pang magulo sa isip mo. That's why yung tinuturo natin, very siya. Tawag dito, pinaka right, okay? Right perspective kasi importante magkaroon tayo ng right mindset about sa trading, okay? Kasi ganito 'yan, Medina. Yung iba kasing mga trader, okay, akala nila once na natalo tayo, example, itong trade na to natalo. Kumbaga yung common kasi na response nila sa pagkatalo is negative. Akala karamihan ng ibang trader is ganun din tayo. Okay, once na natalo tayo, kumbaga nakakaramdam din tayo ng same na nararamdaman nila. So meaning, ganun yung mindset nila.
Pero no guys, okay? Once na tayo, profitable trader na tayo, okay? Hindi tayo nagbibigay ng negative quality sa pagkakamali, okay? Sa pagtitrade, okay? Hindi natin siya binibigyan ng negative. Okay, yung pagkatalo kasi gumagana tayo sa right perspective kung ano ba talaga ang trading. Okay, so that's why accept natin yung risk na to. Okay, so that's why tinrade natin yan, 'di ba? So naka-trading plan siya. Okay, 'di ba? So makikita mo diyan, kaya natin nilalagyan ng ganyan, 'di ba, ng information na ganyan. So ito yung nilalagay natin sa trading plan natin. So pag natalo tayo, 'di ba? You must know, alam mo kung mawawala sa iyo. 30 pips, 'di ba? So pag pumunta naman sa direction mo, yung trades mo, so you will earn 60 pips, 85 pips, 105 pips. Okay, 'di ba? Kung makikita mo, systematic na siya. So yung pinag-aaralin natin na pagte-technical analysis, yun yung nagbibigay sa atin ng systematic. That's why, 'di ba? Yung kumbaga yung behavior natin ganon. Tama? That's why na-execute natin 'to ng maayos kasi tama yung operate. 'Di ba? Paano nag-ooperate yung mind natin, 'di ba? So ganon. Kasi kung iba yung perspective mo about trading, yun yung magkukos sa'yo ng mga errors sa pagtitrade. So like for example, ganito, 'di ba? Dapat ito lang yung risk natin. Example, 'di ba? Ganyan lang yung risk natin. Ngayon ang nangyari, yung candle is nag-against na sa kanya sa trade. Ngayon ang nangyari, hindi pa rin siya nag-cut ng loss. Meaning open pa rin to sa MT4 niya, 'di ba? So hindi, diba? Dapat itong stop loss na to, ito lang yung matatalo sa atin. Yung iba kasi dahil negative yung tingin nila sa risk, 'di ba? Ayaw nila mawalan ng pera, ayaw nila magkamali. Nag-expect yung mga tao or yung mga bagong trader, 'di ba? Na gagawin yung market yung gusto nila, 'di ba? Mga napag-aralan natin. So ngayon, ang mangyayari, what if sobrang laki ng position mo, sunog ka na, 'di ba? So mali, tama? So that's why hindi tayo ganon. Nakuha? So 'di ba, naglalagay tayo lagi ng stop loss kasi may mga trader na kahit, 'di ba? Itong stop loss na to, ito dapat yung ilalagay sa MT4. Ngayon ang nangyari, hindi sila naglagay ng stop loss. That's why yung loss nila is running pa rin. 'Di ba? So ngayon ang mangyayari niyan, yung iba naman once na kunyari, 'di ba, nag-hold sila ng malaking talo tapos pag pumunta ng yung presyo, like sabihin natin ditong area na to, sa profit area, nakikita mo tong green, sabihin natin pumunta lang around this area yung price. Dito na sa konting green na to, ang ginagawa ng mga baguhan na trader, yung mali yung mga perspective, ang ginagawa nila, kino-close na agad nila. Once nakakita sila ng maliit na profit, 'di ba? Nakita mo kung paano sila mag-isip. Ganun siya. Tingnan mo, makatwiran ba, 'di ba, na nag-hold ka ng malaking losses tapos pag nakakita ka ng maliit na profit, i-close mo na. Na-get? So mali, 'di ba? So mali yung nila, yung behavior nila sa pagte-trade. Okay? Kasi wala sila yung right perspective kung paano ba mag-trade. Okay? So that's why tayo nire-respect natin yung analyzation natin. So hindi natin to hahawakan kung ano yung setup natin sa market is yun. Kumbaga ito yung objective natin. Kumbaga ito yung pinakalayunin natin. Ito yung goal natin. Like for example, bakit natin ito trade? 'Di ba kasi ang goal natin, makakatch tayo nito. 'Di ba itong risk na to, ito lang yung halaga ng pera para magawa natin yung business or para kitain itong pera, itong thing na to. 'Di ba ganun sa pagbi-business, kailangan mo mamuhunan para kumita. So same lang din sa pag-trade. Okay? So kino-consider na natin yung mga, 'di ba, yung mga pwedeng mangyari na meron sa market na anything can happen. That's why we always put stop loss. Ayos? Kasi guys, 'di ba, sabi ko once na nakapalo ka sa trading plan mo, magiging profitable ka, trust me. Kasi guys, yung mga ganitong talo like 30 pips, 'di ba? Like ito, harapan tayo ng ano pa nga yung loss na ito, CHF, profit pala. Nakita mo? Like example, natalo tayo ng 30 pips, 70 pips. So what if nag-trade tayo? Like example, itong kahit CHF. So ang trade natin dito is let's say 180 pips or almost 190 pips. So ngayon, yung talo natin na 30 pips tapos 70 pips, sa palagay mo ba once na nag-profit tayo sa isang trade, mababawi lang yung loss? Di ba? Bawi-bawi. Di ba? So that's what, yung trading. Okay? So ngayon, ganito, start tayo, hanap tayo ng trade. Hanap tayo ng currency pair. Anong gusto mo? Meron ka na bang napag-aaralan ng mga pair? Okay? Huwag ka maguluhan. Huwag ka maguluhan. Itong mga currency pair, okay? Pare-parehas lang yan. Ang galaw ni market, taas, baba, taas, baba. Okay? So, same lang yan. So, pag nakakita kung ano yung mayroong opportunity at the moment na ibinibigay sa'yo ng
ng market o ng financial market kung ano man yung tinitrade mo, okay, so meron kang edge. Ganun lang siya. So pag nagpakita sa atin siya, okay? That's why pwede mo tong ilagay. Sisend ko sa iyo tong yung mga copy nito para malagay mo dito sa watchlist mo, okay? Sa trading view mo. So hanap tayo ng pair, i-trade natin. Magandang pasukan. So, di ba? Let's say itong trade na to, imagine, magkano yung risk ko dyan? 20 pips, di ba? 21 pips kapalit sa magkano? Nakikita mo? 330 pips, di ba? Sobrang sulit ba? Sobra, di ba? Biruin mo, 1:15 ratio. Di ba? Meaning, yung pera natin nag-times 15. Yung risk natin, yung profit naman niya is times 15. Di ba? So, ganun magbigay ng pera si Forex. Ayos ba? Then, profit na din. Hanap tayo ng trade. Kumbaga mag-aral kayo guys. Okay, promise, mag-aral kayo. Kasi, once na nagbibigay ka ng time kasi sa learning, wala tayong nasasayang na oras, okay, sa pag-aaral. Okay, we never stop learning. That's why, ugaliin nyo. Okay? Ugaliin nyo na aralin yung pagtitrade ha. Para maging madali rin sa inyo. Okay? So, yan. Anong trend ba si market? Kung makikita mo. Hindi nga. Downtrend. So, i-analyze natin siya. Diba? Downtrend. So, ngayon, paano natin nasabi? So, i-analyze natin siya. So, from here, di ba, maglalagay tayo ng trend line. So, para mapa-high probability natin yung pagkapanalo natin, so titingnan natin yung past na nangyari, okay, para makasabay tayo sa flow ni market at the moment. So kung makikita mo ditong banda na to, downtrend siya, di ba? Kasi ito, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, di ba? Lower low, and then, boom, ano nangyari? Lower high, tapos ito, na-break niya tong banda na to. Nakikita mo to? So pupunta tayo sa 4 hours kasi dito tayo maghahanap ng entry sa 4 hours time frame. Bakit? The higher time frame, the better. Okay, mas nire-respect niya yung natin, analyzation. So dito, makikita mo around this area, ito, na-break niya to. Sino na-break niya? Diba? Resistance. Tapos dito nagkaroon ng support, di ba? Tapos na-break niya ulit si support, boom, di ba? Kung tingnan mo kung saan gumagalaw si market. Di ba? So andyan lang siya, support and resistance lang, di ba? So dito tingnan mo. So dito bakit bumaba? Kasi may resistance. So dito bakit bumaba? Kasi may resistance. Bakit dito bumaba? Kasi may resistance. So around this area, nung nandito si price, bakit tumaas around this area? Sige nga. Bakit tumaas nung nandito na si price? Bakit tumaas siya nung around this area? So kung nakita mo to, di ba? Kasi merong support. Di ba kung titingin mo sa past na nangyari, from here tumaas, so nung nandito si price, ano daw yung malaking chance na mangyari? Tataas o bababa? Tataas po. Tataas, di ba? Ganun lang. Di ba? Ganun lang mag-trade. So ngayon, kung i-analyze natin to ngayon, si EuroCAD, di ba? So, paghahalo-haluin lang natin yung mga napag-aralan natin. Nagigets? So, di ba si market structure, si trend line, di ba? Nakita mo? So, ito, na-break niya na naman daw to. So, ito yung support, may support dito. Tapos ito, na-break niya si resistance. Tapos, meron siya ulit ditong resistance. Itong area na to. Resistance yan. Okay. Nakita mo? So ngayon, dahil nasa resistance si price, ano yung malaking chance mangyari? Ano yung opportunity na pinapakita sa atin ni market? Di ba? Nakita mo? So meron tayong trade. Di ba? So downtrend siya. Di ba makikita mo, downtrend pa rin siya kasi ito yung previous na lower high niya eh. Tapos ito yung lower low. So ngayon, nasan siya? Di ba lower high pa rin? Nakuha? Pero guys, ito
hindi kasi ako aggressive na trader. So nag-aantay tayo dito ng candlestick pattern. So ituturo ko rin tong candlestick pattern. Kumbaga ito yung nag-a-identify na magre-reverse na si market. So bigyan kita ng halimbawa. So ito makikita mo dito, meron ditong pin bar. Ayan o, etong candlestick na to, ang tawag dito pin bar. So dito, meron tong psychology. So ang ginagawa nito, kumbaga ito kasi 'di ba, etong pin bar na to, dapat nasa zone siya. Okay, once na nakakita tayo ng pin bar or candlestick pattern around the zone, okay, so yun yung mag-indicate na pwede na tayo mag-enter ng trade. So kung makikita natin dito, around this area, boom, nag-form dito yung candlestick pattern natin, which is yung pin bar. Ang psychology nito, di ba? So pinupush siya ni buyer pataas, boom, di ba? So ngayon, biglang dumating si seller. That's why na-push niya yung price sa baba. Meaning, mas malakas si seller. Di ba? So dito siya nag-close around this area. Okay? So ngayon, yung nag-indicate na, uy, pwede na tayo dito mag-sell. Okay? Kasi mas ito, di ba, nagpakita na ng ng signal, kumbaga candlestick pattern. So once na nag-sell ka around this area, di ba? So nakita mo tong pattern na to, nag-end dyan. So yan, meron kang trade. Di ba? Kahit lagay mo lang yung stop loss mo dito, di ba, sa taas ng candlestick pattern na to. So, di ba, you make money. Nakita mo? Yes, coach. Diba, bumaba siya, bumaba siya. So, ganun. So, dito, makikita natin, wala pa siyang red candlestick, di ba, na nakita mo. So, puro siya green. So, puro si buyer pa yung, di ba? So, eto, di ba, may control. Okay, kumbaga, wala pa tayo nag-indicate, kumbaga, wala pang nagsasabi sa atin na si seller na yung may control dito sa area na to, sa zone na to. Okay, that's why ito, hindi muna natin to enter, hindi muna natin to i-enteran. Okay? So possible na umabot pa siya dito, 'di ba? Ma-break niya tong si resistance kasi makikita natin 1 2 3 4. So almost 5 touches na rin siya dito sa zone. Okay, ituturo ko rin to. So basta basic lang kasi kahit ganito lang yung approach natin sa pagte-trade, okay? Kayang-kaya mo na maging profitable trader, okay? Basta may trading plan. Kasi guys, ako before, ito lang gamit ko, support and resistance lang. Okay? Kasi gano'n lang naman ng pagtitrade, supply and demand lang naman siya. So dito wala muna tayong trade. Okay? So pwede naman natin itong enteran, tapos mag-risk tayo dito. Yeah, pwede naman. Pero wala pa kasi yung di ba? Yung sinabi ko, naalala mo? Wala pa yung candlestick pattern na nag-indicate na si seller na yung may control. Okay, doon kasi tayo nag-enter Kumbaga yun yung signal natin. Uy, nag-form na siya ng di ba? Ng bearish candlestick. Di ba? So pwede na tayo mag-enter. Okay, ganun yung approach. So pagsasama-samahin lang natin yan. So ito, punta tayo dito, tingnan natin ito sa NCBJPY. Diba? So hahanapin lang natin yung yung market structure, di ba? So makikita mo dito, meron tayo ditong resistance na naging when resistance break, it becomes Support. Support, di ba? That's why nung nasa support na siya, tumaas siya. Di ba? So ganun lang. Tapos dito may resistance, di ba? So dito bumaba, that's why nung nandito na siya sa zone na to, 'di ba? Malaking chance na bumaba, kaya bumaba nga siya. So dito wala pang magandang, 'di ba? Ma-identify naman natin 'yan kung meron ng magandang probability na pasukan, okay? So dito pupunta tayo sa 4 hours. Hanapin lang natin guys yung si market structure, okay? Para makita talaga natin yung ni market. Okay. Pwede, pasok. So, di ba meron tayo ditong low, higher high, tapos ito higher low. Di ba? So, from here, meron tayong higher high, tapos potential na higher low. So, from here, tumaas. So, dito, di ba, kung naglagay tayo ng trend line, na-touch niya to around this area, di ba? So, consider as trend line. So, tapos dito meron tayong support area. Diba? That's why kung makikita mo, diba? So diyan kasi naglalaban-laban yung yung mga buyer and seller sa mga zone na yan, okay?
So dito makikita mo, ayan oh. So from here tumaas, di ba may support dito. Nung nandito na si price, anong malaking chance na mangyari? Diba? Madali lang mag-trade. So ito, I will, so ito yung first scenario na potential na mangyari. So dito, susukatin natin itong Fibonacci retracement. Okay. Ito, powerful to. Ito, ko to sa inyo. Siguro pag okay, itong Fibonacci na to, ito yung nagpapaprofit talaga. Okay, lalo na sa mga malulupit na talaga na trader. Okay. So pag ito kasing Fibonacci na to, once na nasa golden zone na yung price, doon na siya tumataas. Okay, so ang pag-plot nito, ipapakita ko na sa iyo para magkaroon ka ng ma-visual mo na from 0 to 1. Okay, from higher low to higher high. So dito makikita mo dito, meron ditong higher low tapos to ayan, 'di ba, sa previous higher high niya. So pag nag-plot tayo ng Fibonacci, so from here, ni-respect niya yung golden zone natin, okay? So kung nakita natin 'to, 'di ba? Nakita natin 'to, itong bagay na 'to, so pwede tayo diyan mag-enter ng long position. So kung napag-enter tayo dito, 'di ba? So nag-profit tayo, makita mo? So napaka-powerful nitong Fibonacci na 'to. 'Di ba? Nung nasa golden zone na yung price niya, 'di ba? Tumaas. Okay? Ganun lang. So dito, pwede natin tong i-trade, 'di ba? So ito lang yung natin. So 30 pips. 30 pips yung SL natin. Tapos TP1 natin is 1:2 ratio. ZBJPY. Saan tayo nag-buy? Sige nga. 87 7. Diba ito yung buy natin. So itong gray na to. Okay? So ayan kasi yan eh. Okay? Para makita mo. So once na itong gray na to, ito yung niya. Ito yung enter natin. Huwag kang malilito. Kasi makikita mo naman, itong di ba last na green na to, ito yung TP natin, yung pula, stop loss, yung green, yung gray. Itong gray na to, diyan tayo nag-entry na price. Nakuha? Okay 682. Tapos ang stop loss natin is 87 point okay, 381. So 30 pips. Tapos ang TP1 natin is 88. Yeah, 285. So kung makikita mo, mawawalan tayo ng 30 pips, 'di ba? Kapalit sa 60 pips. Okay? Ganun mag-trade. So TP2 natin, let's make it 1:3 ratio. So dito gawin natin 90 pips. TP2 ganyan lang, 'di ba? Pag nagpapakita sa atin yung natin, yung market structure, ganyan lang ganyan lang mag-trade. $90. Gamitan nga natin ang Fibonacci para ma-identify natin kung saan yung niya, potential as target. Yeah, yan. Kahit yan lang, pwede na yan. Okay? So ngayon, paano natin to i-enter itong trade natin? Okay? So pupunta tayo sa MT4. So meaning, dahil, di ba, yan. So hindi naman tayo nag-sell limit, buy limit, kumbaga nakaano na tayo, market execution na tayo. So meaning, okay, sa natin, sa ends, di ba habang nagtitrade tayo dito sa trading view, so gumagalaw-galaw na yung price. Di ba? So makikita mo, tumaas na siya, di ba? Ayan o. Nakita mo?
Okay? Yes, So coach. ngayon, ang mangyayari, once na pumunta tayo sa MT4, hindi na to yung presyo na maano natin, na kung saan tayo makakapasok kasi gumagalaw na siya. So meaning, market execution, kung ano na yung ano niya, pero hindi pa naman, di ba, malayo, so pwede pang enteran. So yun siya, yun lang. Ano yan? NCDJPY. So punta lang tayo dito, hahanapin lang natin yung pair na tinrade natin. So dito ang tinrade natin is NZDJPY. Di ba? Kita mo? NZDJPY. Tapos hahanapin lang din natin yan sa MT4 natin. Kung wala dyan, search mo lang NCDJPY. Okay? Tapos add. So makikita mo nandito na siya. Kita mo? So ngayon, paano tayo mag-enter ng trade? So click lang natin trade. Ayan. Or kaya kung gusto mong makita yung chart niya dito, so pwede mong i-click tong chart. Ayan. So makikita mo yung chart niya dito sa MT4. Ayan, di ba? Kita mo sa NCDJPY, tapos ito yung ano niya, yung chart niya. So kung maglalagay tayo ng trade, click natin yung trade. Tapos naka-market execution tayo. Meaning once na nag-enter tayo ng trade, papasok na yan sa market. Okay? So dito, okay, so ito yung sinasabi ko na lot size. Okay, so once na baguhan ka pa lang, tandaan mo to, Part Medina, gamit ka lang muna ng pinakamaliit na lot size, which is 0.01. Okay, kasi ang importante, makagain ka muna ng experience, ng knowledge. Di ba? Huwag ka muna mag-focus sa, di ba, sa pera. Kasi once na alam mo na yung ginagawa mo, kahit palitan mo yan, madali na lang. Okay, importante, nagko-consistent ka na nagme-make ng tips. Okay, di ba? In-explain ko na yon. So, yan. So, stop loss natin, ilalagay natin dito. Sino? Sino ang ilalagay natin dyan? Sige nga. Nakita mo to? 87.381 po. So ngayon, ito yung inanalyze natin sa trading view. So ikakopy natin yan, di ba? Or pwede mong i-type mo kung ano. So punta ka lang sa MT4 mo. So ilalagay lang natin dyan yung stop loss natin. Ito tayo. 87.381. Okay? So ang stop loss natin is 87.381. And then si take profit 1 naman natin. So alin ang ilalagay natin diyan? Sige nga. 88 Si TP1. 0.285, di ba? Si TP1, 88.285. Diba? So yun din yung ilalagay natin dito sa take profit. Di ba? Makikita mo sa MT4 mo, nakalagay naman dyan yung stop loss, yung take profit. Okay? So ang take profit natin, take profit 1, 88.285. Okay? So ngayon, anong gagawin natin sa market? Nakabuy ba tayo or nakasell? Buy. Diba? Naka-buy. So that's why, ang i-click natin sa MT4 natin is si buy. Diba? So ngayon, kung makikita mo, once na naka-buy ka na, nakita mo, automatically, andito na yung stop loss mo and then yung take profit mo. Na-gets? Diba? So kung, diba, nag-aaral ka, may ginagawa kang ibang bagay, so nag-trade ka ng alas 9, yan, hindi mo kailangan bantayan yung trade mo. Okay, kasi binibigyan na tayo ng systematic na pagkuha ng profit. Tama ba? So alam natin, okay? Nag-gets? Yes, coach. So ngayon, dahil 'di ba 2 trades tayo, meron tayong TP2. So open pa tayo ng isang trade, 'di ba? So ngayon, ano yung stop loss natin? Sige nga. 87 point. Sa palagay mo, sino dyan yung naiiba na ilalagay natin sa MT4? Sige nga. Kasi gusto ko tawag dito, yung parang
learner-centered tayo. Kaya makikita mo, tinatanong ko kayo, di ba? Para talagang, di ba, yung learning, di ba, nakukuha nyo talaga. So, kaya tinatanong ko kung ano kaya dyan yung maiiba na ilalagay natin sa MetaTrader 4. Take profit natin is, ito pa ba yung ilalagay natin? Di ba hindi na? Si TP2 na yung ilalagay natin. Meaning, ito yung take profit po natin. Si 87.381. Na-gets? Yes, Coach. 87.381. Okay. So, ngayon, buy. Valid SL or TP. Wait lang, baka nagkamali na ako. Type 2 error lang. NZJPY 87.381. Okay. Ito nga. 7.381. Tapos si take profit natin is, hindi, mali lang yung nasulat pala natin sa take profit to no? Take profit to pala natin is sige nga, ano yung nakikita? Asan yung take profit natin? Si 88.586. Okay, 88.586. So yan yung ano natin pala, take profit to. So nakopy ko lang yung stop loss, okay? So si 88.586 and then buy. Di ba? So nakita mo, dalawa na yung naka-open natin na trade. Ayan o. Kung makikita mo dito sa taas, nakikita mo ba? Di ba ang dalawa na yung take profit natin? Yes, TP1, TP2. Nakita mo? Apo. Okay. So, ganyan. Ganyan lang mag-enter ng MT4. Na ano mo na? Alam mo na ngayon. Okay? Madali lang, di ba? Opo. So, ganyan. Kaya once na, kunyari, nagbigay ako ng signal, kunyari, itong bagay na to, di ba? Sinend ko to sa Telegram, di ba? Sinend ko to sa Telegram. So, ganun lang. So, kung makikita nyo na, uy, nag-send ng signal si coach, di ba? So, ngayon ang mangyayari, titingnan nyo yung trading view nyo. Di ba? Kung si price ba is malapit pa ba dito sa 87.682 na entry price? Di ba? Ngayon, bakit? Kasi once na around this area pa lang siya, di ba? So, pwede nyo pang sabayan. Nagigets? That's why kaya nilalagyan ko dito na bumili, nag-buy tayo around this price. That's why once na, di ba, nakita nyo, kasi minsan, ano na yan biglang tumataas na yan or bumababa na yan, na which is hindi na magandang sabayan or masyado nang malayo yung price. Like, kunyari, nandito na yung presyo. Di ba? So, napakalaki na ng risk mo pag gagawin mo yun. Nagigets? That's why, titingnan mo siya kung malapit pa ba siya dito sa area na to, kung saan tayo nag-buy. Once na nag-set ako, kung pwede pang sabayan. Nakuha mo? Yes, Coach. Okay, ganun lang, di ba? Tapos ito lang, itong mga bagay na to, yan lang yung ilalagay mo sa MT4. Okay? Ganun lang, madali lang mag-trade. Okay? Wait na nga, enter na ako ng ano. Okay ba? Okay ba? Ano, Ma'am Bedina? Okay po. Okay. So alam mo na ngayon no kung paano maglagay ng trade sa MT4. So dito tayo nag-a-analyze sa trading view, and then sa MT4 doon lang tayo nag-enter ng trade natin. Okay? Ganun lang. So wag mong gagawin kaugalian na lagi mong tinitingnan sa MT4. So lagi mong chine-check yung kung ano nangyayari. Okay? So wag ka dito magbe-base sa nakikita mo dito na pula man yan or blue para mag-close ng profit. Like kunyari, porket nakita mo na, uy, nag-profit na ako ng sabihin natin $10, $20, i-close ko na to. Diba? Hindi mo alam. Meron kang analyzation na, di ba, meron pa tayong TP1, TP2, baga wala pa sa TP1 mo, gusto mo na agad i-close. So, mali. Di ba? So, lagi natin itong i-respect para talaga,
'di ba? Yung objective natin, 'di ba? So meron tayong winning attitude na sinasabi para ma-execute natin na maayos yung trade natin, ganyan. So wag mong gagalawin yung trade mo. So dito tayo lagi magbe-base, wag sa MT4. Okay? Dito tayo lagi titingin, wag sa perang nakikita sa MT4. Okay? Significant. Analyze natin. Okay, sige nga. Tatanong kita, ano bang trend ni market? Uptrend po. Okay, trend. So from here, makikita mo dito, boom, na-break niya si trend line. Okay? Si trend line, okay, same characteristics lang to ng ano ng support. Okay? Na ganyan. Okay? Tawag dito, naka naka-slanting na ganyan. Okay? Pero support and resistance lang din yan. Okay? Same characteristics lang yan. Okay? So kung makikita mo dito, from here tumaas, di ba nagkaroon siya ng higher high, higher low, tapos higher high. Tapos, itong area na to, anong nangyari? Na-break. Di ba na-break niya si support? Ayan o. Di ba? So, boom, higher high, higher. Na-break niya yung previous na higher low, di ba? Ito yung higher high na previous higher high, makikita mo dito, ito. Tapos na-break niya to, kaya nagkaroon tayo ng panibagong higher high. Ito. Na-gets? Tapos nagkaroon siya ng higher low, tapos higher high. Ang nangyari, hindi na siya nagkaroon ng panibagong higher high. Di ba? Wala na. So na-break niya na tong previous higher low. That's why nagkaroon na tayo ng lower low. Di ba? Nakita mo, meron na tayong lower low, tapos ito lower high, tapos lower low, di ba? Lower high, boom. Get? So dito wala tayong wala tayong trade dito. Wala siya sa zone eh. Diba? So yan lang, ganyan lang mag-trade. Hanap tayo. USD. Yung iba kasi tinatamad na mag-join sa Zoom kasi nagsisend na ako ng ng mga link na video. Gusto nila uulitin na lang. Okay lang. Coach, pasample nga po nung dun sa sell naman po. Saan? Yung kanina Saan? po we buy and then pasample po ng sell. Sell. So hanap tayo ng sell opportunity. Ganon? Apo. Okay, sige. Hanap tayo. Kasi guys, hindi natin pipilitin. Okay, once na wala tayo sa flow, kumbaga alam natin yan, wala tayong trade. Okay, ganun lang siya. Hanap tayo ng ibang pair. Yung magandang pasukan. Wait lang. Kita mo, tumataas na yung trade natin. Kita mo? Opo. Wala pa kasing magandang ganyan talaga sa market. Pag walang magandang i-trade, wala talaga.
taas nito. Kailangan niya muna tong i-retest. Dito siya nag-break eh. It's called USD. Analyze ko lang to ah. Tingnan mo to. Diba ito yung Fibonacci? So makikita mo, anong area to? Ito yung golden zone, di ba, na tinatawag natin. So ngayon, nung nandito na yung price, nung natamaan niya na tong golden zone na to, ano yung nangyari? Nag-uptrend. Ano nangyari sa price? Di ba? So tumaas. So kung nakita mo tong bagay na to, tapos nakapag-enter ka dyan, boom, there you go. Di ba? Ano lang. Madali lang talaga mag-trade, guys. Madali lang mag-trade. Hindi niyo pa nabalikan. Coach, question po. Okay. Paano paano nyo po malalaman kung saan ilalagay yung Fibonacci po? From ano, from 1 to 0, ito. Kumbaga sa previous ano, makikita mo to, ano to? From swing low to swing high. Okay, ayan o. From swing low, nakita mo tong area na to? Opo. Tapos swing high. Ito. Yung pinaka natamaan niya. Itong dalawa na to. So kung ipa-plot natin si Fibonacci, di ba? Boom. Nangyari. Kita mo? Dito natin siya pinlat, tapos dito. Di ba? Kasi dito siya nagba-bounce, dito siya nagsimula, tapos dito siya nag-bounce, tapos dito siya magre-retrace. Retracement. Impulsive move, retracement. So dito tayo nag-e-enter sa retracement. So nung nag-retracement na siya, natamaan niya na tong golden zone, anong nangyari? Tumaas po. Diba? So yun yung ano natin, power ng Fibonacci natin. So dito malaking chance na, kunyari ito makikita mo. So from here, dito na tayo magpa-plot. Meron naman akong topic nito itong about sa Fibonacci. Okay? So kung ito, na-touch na itong around this area, and then dito na tayo magpa-plot sa susunod. Yung last na ano niya, ito, yung previous swing low. Tapos, so kung dito, ipa-plot natin ditong around this area, di ba hindi niya pa na-touch. Okay? Kasi dapat ma-touch niya to eh. Itong, ang ano ko dito, once na pumasok tayo si market, tapos nakita ko yung ano ni market, di ba, na yung price ni market is nandito sa 0.5, 0.618, 0.786. Kumbaga yan itong area na to, okay? Yung pinaka right timing para pumasok sa market. Na once na yung candlestick, nakita mo diyan na area na yan, okay? Malaking chance na tataas na yan, okay? Kaya yun yung nangyari dito. 'Di ba sa example natin? Kung makikita mo, 'di ba? So dito, dahil dito yung ano niya, ito yung natamaan niya na itong area, dito naman tayo magpa-plot. Tapos hahanapin naman natin yung swing high. So dito kung makikita mo hindi niya na-touch, so i-expand natin yan dun sa mas
Yan, ganyan. Diba? So, ganyan mag-plot ng Fibonacci. So, ito yung nagbibigay sa atin ng ng signal ba, 'di ba? So, ito malaking chance na pupunta pa dito yung presyo bago siya tumaas ng tuluyan. Kasi makikita mo dito, meron ditong resistance, ayan 'Di ba? So, kailangan niya yang balikan. Ayan, around this area. So, dito wala pang green. As of now, wala pa talagang wala pang magandang i-trade sa market. So yun lang. Si NCD JPY. So may mga open trades pa naman. So yun, importante naturo ko sa iyo yung kung paano mag-enter. So marunong ka na. Okay? Tapos wait nyo na lang yung yung ibang mga video na isi-send ko sa sa Telegram. Okay? Tapos meron tayong mga next week, may mga topic tayo na mga major, okay? Yes, coach. So, yun muna for So, I want you na i-execute mo, okay? I-try mo, 'di ba? I-try mo so yung mga nakikita mo, okay? Kasi magkakaroon tayo ng yung isa-isa, okay? So lahat ng natutunan mo, okay? Ipapa-apply ko yun sa iyo kasi importante yun na na-understand mo, natututunan mo talaga, nauunawaan mo siya. Okay? Na meaning 'di ba? Na ma-apply mo na, 'di ba? Yun kasi once na nagagawa mo na yung isang bagay, naiintindihan mo na siya. So importante magkaroon ng execution. Okay, that's why I want you na ulit-ulitin mo yung video, okay? Yung mga sinesend ko na link. Okay ba? Yes, coach. Yeah, ganun na ulit-ulitin mo yung yung video. Please aralin niyo. So yun muna for tonight. Bye-bye. Thank you, coach. See you ulit tomorrow, okay? Magsisend ako ng link. Okay po. Bye-bye.